Dear Xiaomi, sana bago kayo mag-rollout ng isang software updates, siguraduhin nyo muna na wala magiging komplikado sa mga cellphones namin. Nangyari na kasi sa nakaraan na nagbabato kayo ng software updates at hindi pa kayo sigurado sa mga binabato nyo. At sana nga rin mawala na yung mga bugs sa mga MIUI nyo. So ilang taon na rin kami nagtitiis sa mga bugs na yan at hindi pa nasosolusyonan. Hindi namin kailangan ng mga bagong features sa mga MIUI nyo. Gusto lang namin na mawala yung mga bugs sa mga cellphones nyo. At isa pa Xiaomi, sobrang dami yung nilabas na Redmi Note 12 series. Actually, napakarami yung nilabas pero pare-pareho yung mga pangalan. So, litong-lito na rin kami kung ano yung mga China ROM sa global ROM. So, sobrang nakakalito talaga. Kung hindi mo titignan yung mga specs, talagang malilito ka. So, halos walang palatandaan yan. Nung may nagtanong nga sa akin na Redmi Note 12, hindi ko alam kung China ROM o global ROM. Kung hindi ko pa talaga titignan sa mga specs o hindi ko pa i-search. Unlike sa ibang brand, kapag sinabi mo talaga yung pangalan, as in parang iisa lang talaga yun o nag-iisa lang talaga. So Xiaomi, please naman, huwag nyo kaming lituin sa mga pangalan na yan. Kung maglalabas pa kayo ng ibang phone, ibahin nyo na lang yung pangalan. Huwag nyo na lang isingit talaga dun sa unang pangalan. So yun yung para sa amin. At isa pa, yung mga game turbo nyo, sana maayos na rin at maging accurate na rin yung mga graphs ng mga FPS nyo. So nangyayari kasi kapag 60 lang, nasa 60 lang tayo at naglagay pa kayo ng graphs doon na hindi naman talaga gumagana. Sana maayos yun. Eto naman para sa Poco. Alam ko pareho lang naman ng Xiaomi tsaka Poco, diba? Pero Xiaomi tsaka Poco, sana maglabas din kayo ng mga charger na US plug, hindi yung European plug. So hirap na hirap kami sa mga charger na to, as in kailangan pa namin ng adapter para sa mga charger nyo. Ang masakit pa dito, yung design ng charger nyo, hindi siya kagandahan. Patulis kasi yung charger nyo, tapos pag sinaksakan pa namin ng adapter, sobrang haba na niya at naka-extend na siya. Ang nangyayari, madali siyang mabunot sa mga charger namin at madaling mahulog sa mga plug namin. So ang gusto namin, magbigay kayo ng US plug na charger at wag nyo na kaming bigyan ng mga European charger. So hirap na kami sa mga plug na yan. Alam naman namin kasi kapag naglabas kayo globally, talagang pinagsama nyo ng European country tsaka Asian country. So sa Pilipinas, marami rin bumibili ng mga product nyo at sana mapagbigyan nyo rin kami na bigyan nyo kami ng US plug dahil alam ko kayang-kaya naman. At isa pa po ako, gaya ng sinabi ko sa Xiaomi, sana maayos din yung mga bugs na binibigyan nyo sa amin at yung mga software na binabato nyo sa amin para wala na maging aberya pagdating ng araw. At alam ko po ako na maraming nakaranas talaga sa mga deadboot issue nyo. So meron tayong mga deadboot issue sa Poco M3 at recently sa mga X3 Pro. Halos hindi naman lahat pero hindi natin masisi yung mga bumili ng cellphones nito at naging biktima sila sa ganun. At payo ko rin sa mga nakaranas ng mga deadboot issue, okay lang na hindi tayo bumili pero sa ibang user nakikisaw-saw na lang sa mga isyong ganito. So ang napansin ko dito mula dun sa M3 tsaka dun sa X3 Pro, wala na akong nakitang deadboot issue pagdating sa mga Poco. So ilang taon na rin yung Poco X3 GT, Poco X4 GT, Poco F3 at recently nga yung mga Poco F4 tsaka yung Poco F4 GT. So sa mga cellphones na yun, wala akong nabaltahan ng mga deadboot issue at masasabi ko na okay pa rin yung mga Poco lumalabas ngayon. Huwag kayong matakot. At sa mga nakaranas naman ng mga deadboot issue, hindi naman natin masisi yung mga taong yan. Dugot pawis talaga yung pinambili nila ng phone at bandang uli mga deadboot lang. Masakit talaga. At sabi ko nga, hindi natin masisi yung mga taong yan. Okay dear Samsung, hindi ko malaman sa inyo, sa dami-dami yung nilabas na phone, kayo lang yung halos nagkaka-AMOLED burn-in. Samantalang kayo mismo yung gumawa ng AMOLED display sa market. At kapag nag-search ka ng AMOLED burn-in, Samsung lagi yung lumalabas, hindi yung mga ibang brands. At hanggang ngayon, marami nakakaranas talaga ng mga AMOLED burn-in pagdating sa mga cellphones nyo. Mapa bago man yan at saka mapa luma. At take note Samsung, wala kayong pinipiling cellphone, mapa mid-range man yan at flagship na phones. Minsan kung hindi magkaka-AMOLED burn-in, nagkaka-green line issue yung mga cellphones nyo. So sana maayos yung mga AMOLED display nyo pagdating sa mga mismong cellphones nyo. At para naman sa mga Oppo tsaka Vivo, please lang po, huwag nyo nang gandaan masyado yung mga back panel nyo. Mag-focus na lang tayo sa mismong loob ng phone o mismong chipset ng phone. Hindi namin kailangan ng napakagandang back panel. Ang kailangan namin, maayos na chipset. Although maganda naman talaga yung OS nyo, talagang bilib na bilib talaga ako. Wala akong masabi, talagang walang bugs at birang-bira talaga ako makakita ng bugs pagdating sa mga Vivo tsaka Oppo. Yun nga lang talaga, overpriced po kayo. Alam naman namin kapag lumabas kami, ang mga cellphones ng mga kuya namin, mga ate namin sa labas, talagang Oppo, Vivo lang yung alam. Pero kawawa po talaga sila sa halagang 12,000 pesos. Naglabas kayo ngayon ng Y36 na Snapdragon 680 at akala nila na mataas na talaga yon. Medyo nasasaktan lang kami at nakakaloko lang sa may alam. Sa mga walang alam talaga
talagang kawawa sila kasi yun yung nakapront sa kanila, Oppo, Vivo lang pagdating sa mga malls at hinaharangan pa ng mga promodizer nyo. So Oppo tsaka Vivo, ulitin ko lang, wala kaming pakialam sa mga back panel nyo kung gaano pa kaganda. Bigyan nyo kami ng malakas na chipset sa tamang halaga. Kung maganda naman yung chipset at maganda naman yung display at maganda naman yung camera, bibilin namin yan. Pero para pagandahin nyo lang yung back panel at bibigyan nyo kami ng Snapdragon 680, hindi na talaga tama yon. Sana maisip nyo rin yung mga consumer nyo. So dear Infinix tsaka Tecno, napakaganda talaga ng mga cellphone nyo na nilabas this year. As in talagang abot kaya at napakamura lang. Ang gusto lang namin iparating sa inyo, bigyan nyo kami ng matibay na OS support. Kung 1 taon lang ba yan, 2 taon, 3 taon, bigyan nyo kami ng matibay na announcement para dito. Para hindi naman kami nangungula kung ilang taon yung mga OS support nyo. Yun lang talaga yung kailangan namin. At isa pa pala, maraming ads tsaka Bluetooth na kailangan alisin sa mga phones nyo. At hindi namin kailangan yung mga yon. Talagang pampainit lang ng mga cellphones yan at pampasikip talaga sa mga phones. At huwag kayong gumaya sa Oppo, Vivo na back panel lang yung pinapaganda nila at pinapamahal nila yung cellphones nila. So pagdating ng araw at consistent pa rin kayo, magta-top din yung mga phones nyo dahil talagang napakamura at binibigyan nyo kami ng mga gandang specs, lalong lalo na this year 2023. Eto naman para sa Realme, sana magbigay kayo ng mga limited edition dito sa Pilipinas at maglabas kayo ng mga GT series. Napakaganda ng mga phones nyo na nilabas sa China at gusto naming makatikim talaga ng mga global version dyan. Huwag kayo masyadong madamot Realme. Sawang-sawa na kami sa mga entry level na nilalabas nyo. Ngayon ito para sa Apple, talagang may napatunayan na kayo. Maganda talaga yung mga phone nyo, camera, OS. Talagang supportado nyo kami ng mga OS support. Ang gusto lang namin na ibalik yung mga charger nyo pagdating sa mga cellphones na binebenta nyo. So kapag naglabas kayo ng mga cellphones pagdating ng araw, sana makakita na kami ng mga gandang charger dyan. At para hindi na rin kami bumili ng ibang charger. At sana palitan nyo na rin yung mga lightning cable nyo at ipalit nyo yung mga Type-C na gusto namin. Sawang-sawa na rin kami bumili ng mga lightning cable na napakamahal. Unlike ngayon, nabot kamay naman namin yung Type-C. Diba naglabas nga kayo ng mga cellphones ngayon na naka Type-C to lightning cable. So sana pagdating ng araw, gawin yung Type-C to Type-C na para magamit namin ng maayos yung mga cellphones nyo at hindi na kami maghanap ng mga lightning cable kung saan-saan pa. At sa mga ganyang phones, umabot na kayo ng halos 100,000. Sige na pogi, magbigay na kayo ng mga charger. Kahit Samsung pa kayo, Xiaomi pa kayo, sana magbigay na kayo ng mga charger sa mga flagship na phones nyo. So sa lahat ng brands, dear brands, sana maglabas kayo ng Dimensity 8100 na global version na phone at saktong-sakto lang sana gaya ng ginawa ng Poco, yung Poco X4 GT. At ngayon hindi na kayo naglalabas ng mga ganong cellphones ngayon, wala na kaming makitang Dimensity 8100 at sobrang ganda ng chipset na to. Magbigay na rin kayo ng AMOLED display sa 8100 at sa tamang presyo, syempre bibili namin yan. Wag lang sana yung ginawa ng Oppo, naglabas nga siyang 8100 pero nasa 30,000, so sobrang sakit talaga sa bulsa. Tamang-tama lang ang presyo ng 18,000 to 17,000 kahit naka-AMOLED display at maghihintay kami sa phone na yan. Then at last, dear viewers, kung di ka pa nakaka-subscribe, it's better na hit mo na yung subscribe button at bell icon para sa mga ganitong unboxing, reviews, katarantaduan, kagaguhan sa channel na to. At alam ko hindi nyo pag-isiyan yung pag-subscribe nyo sa channel na to. So salamat sa panonood. Sa mga nasa premiere ngayon, sobrang thank you talaga. Once again, ako po si Paul Gutierrez and you're watching I came from the mud. There's dirt on my